Kayaan kayo ng inyong lola. Isa lang yung napansin ko, ang ganda ni Lola. Ang ganda niya. Siguro lalo na nung kabataan pa niya. Ngayon, atin naman kung papasok po tayo niya sa eulogy. Pwede tayong magsabi ng mga nararamdaman natin sa kanya. Dahil ito yung panahon na masasabi pa natin sa kanya. Tinatawagan ko muna yung ako, si Sir Raymond. Okay lang na. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po, nandito tayo sa hindi harapan para actually hindi ako handa eh. Hindi ko alam kung sasabihin. Ako pala yung una. So, yun, dito tayo para alalahanin yung naging buhay ni Lola para sa nagdaan na 83 taon. Ayun, sila yung masasabi ko kay Lola eh talagang naging part talaga si Lola ng buhay ko. Mula kabataan ko hanggang sa paglaki ko, nandiyan na si Lola. Kasi si Lola kasi nandito lang sa bahay namin eh. Tapos nung naglaon, nagkaroon siya ng sariling bahay. Pero malapit pa din siya sa amin. So talagang si Lola, talagang buong kabataan ko, hanggang sa paglaki ko, talagang kasama ko siya. At ayun, nais ko lang siguro magpasalamat kay Lola sa si Lola kasi hindi siya yung typical na Lola na yung bibigay sa siya ng parang emotional support, no? Pero sa ibang way, ipapakita sa iyo yung pagmamahal niya. At isa sa mga ways na pagmamahal niya, it's tuwing talagang may sakit ka. Na pagka may sakit ka, talagang lagi ka niyang babantayan, aalagaan, bibigyan ka ng lugaw, lulutuan ka ng lugaw, dadalan ka ng ulam. Yan. Tapos ayan, pag may lagnat ka, hihilutin ka ng suka. Yan talaga, suka talaga effective yan. Maasim ka na, sinukaan ka pa. Ayan talaga. Tapos naalala ko din, yung time na may dengue ako, binuguhan pa ako ng usok ni Lola nung taba ko. So talagang ayun, kahit yung talagang hindi na yun yung kailangan ko, talagang yun pa rin yung binigay ni Lola. No? So ayun, yun isa sa mga talagang key memories na naalala ko kay Lola na tuwing pag may sakit, talagang lagi siya nandyan. No, lagi siyang nakatulong sa iyo, lagi rin handang sumuporta. At ayun, gusto ko lang alalahanin yung buhay ni Lola bilang isang successful na buhay na dahil kung hindi din dahil sa kanya, hindi rin ako ganito. So, yun lang. Sunod naman natin si Raisa. Hindi pa kaya na. Si Marjorie. Si Marjorie ang masaya. Kayo Hello po. Hala. Di ba po nagsastart, naiyak na po talaga ako. Pag nandun ako, hawakan mo yun. Pag nandun. Memories na since bata po talaga, sponsor ko po si Lola. Sa lahat po, lalo na po sa gatas. Sponsor ko po. Kapag nag-aatid po kami ng mga bigas kay Lola, nanan, mama, ano lang po ako sa kanya, diretso na po ako ng kusina. Sagot niya, wala pang gatas, balik ka bukas. And, ano sabi, ayoko na umiyak. Na-miss mo, gusto mong pabangunin at magtagaytay pa kayo. Naging mabuting lola naman po siya. Kapag gusto ko mag-diet, siya yung ayaw na ako mag-diet. Sabi pa na, oh, kumain ka, huwag kang mag-diet. Kaya tita, alam mo na, si Lola, ang sarili ko bakit hindi ako kumapayat. And
dahilan na namimiss kita. Eh, sana bantayan mo ko lagi. Raisa? Sorry, hindi ko kasi alam paano ipaprocess pa ang nakadating ko lang ng Baguio kasi sa Baguio ako nag-aaral. Tapos, as in, simula nung nawala si Lola, ngayon ko lang siya nakita. And yung last nakita namin, okay pa siya eh. Kasi, bago siya hindi na maging okay. Ako yung huli na kasama pa. Kami pa ni Tito yung huling nakapagpakain sa kanilang as in feedback talaga ng school. Tapos, magkatabi kasi kami noon. Oo, siguro nagpapaalam na siya sa akin kasi nakatingin siya sa akin matulog. Tapos, sabi ko in my mind, hindi kaya pa ni Lola to kasi after all siya yung reason ba't gusto ko mag-med school. Yung reason ba't gusto ko pa mag-pursue ng med kahit hindi ko na siya dream. Ayun lang kasi iling ko kasi buong buhay ko kasama ko si Lola. As in, wala akong memories, walang taon, walang age ko na hindi ko maalala na hindi ko siya kasama kasi lagi ko siya kasama, lagi siya nasa bahay. Parang madalang kami magkasama kaysa kay mama. Hindi ko lang ma-process sa ngayon. Siguro kasi hindi ko ma-absorb, hindi ko pa matanggap. Kasi bakit? Okay pa siya eh. Yes ko naman. Okay, lalo tayo ni Lola. Pero kasi sa akin, hindi ko pa kaya. Like, siya yung halos kakampi ko pag mag-aaway kami ni Kuya. Sa kanya ko lumalapit. Pag rambuhan kami ni Mama sa kanya. Pag pinapagalitan ako ng nila Tito, sa kanya ako lumalapit. Halos siya yung kakampi ko. Kaya, nagulat lang ako. Tapos, kahapon, kasi kahapon yung like 1 week na wala na siya. Sabi ko kasi paramdam lang siya kasi pagod na ako. Yung hindi ako makababahay, hindi ako makauwi. Kailangan ko mag-aral 3 exam, tapos isipin ko wala na si Lola. Sabi ko sa friends ko, hindi, andyan lang yun si Lola hanggat di ko nakikita. Hanggat di ko nakikita na nandiyan na siya. Hindi ako maniniwala na wala na kasi hindi ko kumapit siya. Tinatay ko kasi sa Baguio ako nag-aaral, so tagal namin hindi nakita. Hiling ko kumapit siya. Kasi yun lang, kasi parang nearly everything, first thing I did with her. Yung mag-commute na hindi kasama si Mama. Unang boto ko, si Lola yung kasama ko. Unang punta ko sa ospital, si Lola yung kasama ko. Tapos may times pa na pagkaling ako school, like pagod ako sa bahay lang nila. Tapos lahat siya na yung gagawa. Hindi na ako sanay kasi parang ang sabi niya sa akin. Ayun lang. Tapos feeling ko everything na last yung ginawa, last yun yung ginawa na kasama ako. Kasi yung huli niyang boto, ako, yung mga huli namin ganap na sa labas, ako yung kasama niya. Tapos pag meron silang gala ng mga seniors niya, ako yung sumasama sa kanya, ako yung nag-ayos sa kanya. So parang matambal ko na siya, pero na siya ng life ko. Ayun lang. And hindi ako tumitingin sa kabaob kasi hindi dahil takot ako. Kundi ayoko kasi na yun na yung uli ko maaalala. Ayoko na yung last memory ko kay Lola na nakahiga na siya. Gusto ko yung naalala ko ba yung tumatawa siya. So, ayun lang, sorry, hindi kita matingan dyan. Hanggang lapit lang ako, hanggang ako. Hindi ko talaga kaya. And then, ko naman na ginagabayan mo na kami ngayon. So, Meron pa po gustong apong magsalita. Jomar. Meron pa po. Asan si Jomar?
Si Jomar. Omar. So, ayun nga po, mga bata pa lang po kami, talagang lapit na po kami kay Lola. Taon-taon na po kami kay Lola para dalawin. Tapos kami mga magpipinsan. Nagsasama-sama kami magpipinsan. Kasi kami rin nakakasama ni Lola pag Pasko. Kasi yung iba ng mga kaibigan may mga ano na kanya-kanyang mga kasama pag Pasko. Kaya lumaki talaga kami taon-taon din ibisita si Lola. Tsaka mahalagain talaga si Lola kasi kahit may sakit na siya, talagang todo alaga pa rin siya sa amin. Kaya minsan kahit umalis kami ni Papa, nagpapaiwan kami sa kanila. Talagang hindi kami umaalis sa kanila nang walang kain, kaya lagi kami busog sa kanila. Nung time na dumating ng nanghina na siya, hindi talaga naging biro yung pinagdaanan ni Lola kasi talagang lumalaban si Lola hanggang sa hindi nila kinaya, ayun. Kaya proud ako kay Lola kasi ang lakas ni Lola at ang tapang ni Lola. Kaya na, magpahiya ka na dyan lang, hindi ka na mahirapan dyan lang. Meron pa pong apo na gusto magsalita. Si Matmat. Matmat. Ay, Matt? Matmat. Si Lola po yung pinakamagaling na Lola na nakita ko po. Palagi po siya nag-aalaga sa akin kapag umaalis po sila mama o kaya si daddy. Tapos palagi po niya akong binibigyan ng tsamporado kapag gutom ako. Tapos kapag napunta ako sa bahay na nakikita ko na lang siya nandoon, naglalaba. Tapos minsan kapag malungkot ako, pinapasaya niya ako, tapos palagi niyang kinapalaro, tumula ng bata. Tapos palagi niya po akong pinupuntahan sa birthday ko. Tapos lagi po siya nagpapasaya sa akin ng bata ako. Gabin, come here. Meron pa Ano sasabihin mo kay Lola? Dali. Dali. Lika, babe. Halika, saglit lang. Sabi mo kay Lola. Ayaw. Ayaw niya. Meron pa pong apo. Si Joyce. Ayan. Joyce, ikaw. Siguro isa sa kinoconsider ko yung sarili ko na ampon na apo ni Lola. Parang ang hirap niya sa bahay pagka nasa bahay ka. Pagka nandito hindi mo ramdamin, pero pagka nasa bahay kasi ang hirap na mabawasan ng kasama sa bahay. Kasi kami lagi magkasama din ni Lola. Simula nung nasa Baguio si Raisa. Si Lola yung nagiging dahilan kung bakit ako nagkakaroon ng ganang kumain pag uwi sa trabaho. Yung sobrang stress ka sa trabaho, wala ka ng ganang kumain, gusto mo na lang matulog. Pero pag nandyan si Lola, hindi pwedeng hindi ka kakain. Kailangan sasabayan mo siya kumain para kumain din siya. So, ibig na wala kang gana, talagang mapapakain ka talaga. Ayun. So, parang blessed ako na isa ako sa nakaranas ng pag-aalaga ni Lola. Na katulad niyan, pagka may sakit ka, hindi ka nagsasabi pero bigla ka niyang hakaplasan sa hita. Bigla na lang siyang merong oil na ilalabas, tapos hihilutin ka niya.
Ganun. Tapos bigla ka niyang tatawagin para kumain. Ayun. Nagpapasalamat ako kay Lord na isa ako sa naging parte ng pamilya at na kasama ko si Lola. Sabi ko nga, longing ako sa pagmamahal ng Lola kasi sobrang close ako sa mga Lola ko. And nagpapasalamat ako kasi dinagdagan niya ako ng Lola. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi nadagdagan ako ng Lola. And ang hirap i-process, lalo na sa mga laging nakakasama ni Lola sa mga pamilya. Sobra na mahirap, oo, pero nagpapasalamat kami kasi yung buhay ni Lola sobrang meaningful sa bawat isa. Sa bawat bahay sa amin, merong memories ni Lola. And, ayun. Sobrang thank you po lang kasi sobrang grabe po yung pagtanggap nyo sa akin na hindi pa kami kasal ni Rachel pero nangihingi na siya ng apo. Sabi ko, ay hindi po pwede lang. Wala pa po. Hindi pa po kami kasal. Tapos nung kasal na, asa na ang apo ko? Ay hindi pa po pwede. Marami pang bayarin. Parang ganun po. Sobra po yung welcome ni Lola sa bawat isa sa amin or sa mga minamahal ng mga apo niya, sa mga minamahal ng mga anak niya. Kaya ayun po. To God be the glory po sa buhay ni Lola. Ang mga apo ni Ma'am Federica, no? Na talagang naramdaman nila ang pagmamahal ng kanilang lola. Laging nasa isip at puso lang naman natin yan. Umalis lang ang katawan lupa niya, pero alam natin na nandyan lang siya, nakatingin pa rin sa inyo. Ngayon po, sa mga anak naman po tayo, kay Sir Joel. Yan, nag-iiyakan siya. Magandang gabi sa inyo lahat. Salamat pala sa pagdamay niyo sa amin. Ang masabi ko lang sa nanay, ayaw ko nang umiyak. Napagod na ako kakaiyak sa ospital pa lang. Halos 2 weeks na ako lang dalot. Kaya lang, hindi talaga iwasan. Araw-araw kami, pag uwi ko, nandalang ko ng ako. Pag uwi ko ng bahay, nagkapahaplas ako. Ang hirap. Kasi, ang nanay namin, kahit ganun ka hirap na siya mag-ano, talagang tulo lumalaban siya kahit hirap na. Simula nung na-stroke nung 2021, bumawi siya para lang sa amin. Makapili kami. Hanggang sa nakabalik siya ng normal. Although hindi naman naibalik niya yung kamay na ano. Pero pinilit pa rin niya para makasama kami. Kasi, ano siya, gusto lang niya gagala kami. Kaya lang minsan, sa kakulitan ng nanay namin, minsan natanggihan ko kasi ang schedule namin sa trabaho, hindi naman pwedeng puro lang tayo lahat. Sa kanya, gusto lang niyang lumigaya. Kaya lang, minsan, tinatanggihan ko. Pero naisip ko rin, kailangan kong pagbigyan. Kaya lang, kahit pagod na, pinilit ko lang na makagala. Minsan, ang oras ko uwi alas 6, minsan sasabihin ko ng mga bata, o sino, bis? Gala tayo.